Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome dito sa ating Humble Podcast na nagchichikahan tayo tungkol sa ating mga throwback stories with a sip of wine. Dito lang sa Rewind, a throwback podcast. And of course, I'm so proud and happy to say that we are now on our anniversary season. Kaya naman Wow. kailangan special ang mga guest ko talaga. At ito, Wow. talagang kinontrata ko na siya na kailangan siya ay tumungtong dito at marinig natin ang kanyang throwback stories na napakarami. Kasi ano talaga, dalawa yung parang ano hindi naman dalawa pero may classification yung mga kinoconsider ko na pasok talaga yung throwback. Naging part ng youth-oriented show, nanggaling Okay. sa reality show, o kaya nagkaroon ng very, very iconic na mga palabas. Actually, 3 pala. Pero mostly kasi yung youth-oriented or reality show yun talaga. So, parang doon sa 3 yun, naririnig niyo naman ang boses na niya. So, aware na kayo kung sino siya. At parang, Hindi pa pasok pala na- ako napapakita. Ah. Pero pasok na pasok siya doon sa 3, di ba? Imagine mo, nag-reality show, nag-youth-oriented show, at hindi naman matatawaran talaga ang mga ginawa niyang teleserye, lalo na sa afternoon slot. So, i-welcome natin siya ngayon. Starstruck Season 1, First Princess. Yasmin Curdy. Yes, hello. Hi, Jimpy. How are you? Diba? Finally, may interview mo na ako ng ganito online. Kasi madalas offline. Tapos Oo, hindi madalas interview. offline. Charot. Usually off the record. So, kailangan ingatan natin ng mga chika dito. Bilang marami ka ng alam. Pero, again, ito naman ay nakakat. Charot. So, hindi naman tayo live. So, okay na okay. And thank you, of course, Yas, for being part of our anniversary season. So, dahil nga, tatlo-tatlo ang kanyang iconic moments as a TV star. Siyempre, gagawin nating 2 parts ang ating episode with Yasmin. At unang-una na, siyempre, uunahin natin yung, talaga namang yun ang pinagsimulan mo, dito ka talaga, I mean, you wouldn't be iconic and be an artista if not for this show. So, idiretso na Oo. natin. Siyempre, Dream, Believe, Survive. Starstruck. Starstruck. Oo, Diba? diba? Dream, believe, survive. Dream, believe, survive. Oh. Correct. Ang first princess. Pero syempre, bago ka naging first princess ng Starstruck Season 1, ang dami munang pinagdaanan yan ng journey ninyo talaga. Oo. So, eto na, simulan na natin. Ito, favorite na favorite ko lagi itong kwento na to kasi 2019 tayo na una nagtsikahan, di ba? Tapos medyo nakwento mo to, yung iyong audition story sa Starstruck. So, eto na, balikan natin. Paano ba nag-umpisa yan? Paano ka ba na-joke na mag-audition to be part of Starstruck na hindi pa naman kilala during that time? Oh, meron akong kaklase. I was second year high school during that time. Tapos yung kaklase ko si Eric Di Magiba, 'di ba? Full name niya talaga. Kasi very thankful talaga ako sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nag-audition sa Starstruck. And siya yung nagyaya sa akin na mag-audition kami at first time kong mag-cutting classes sa buong buhay ko. Yung araw my na yon, gosh. nag-audition ako sa Starstruck, naka-PE uniform, ganyan. Mga gano'n, tas nagbihis lang, tapos yung lipstick lang ng mom ko, nilagay ko dito, ganyan, as in, go lang, ganyan. Mga teenager, syempre pag teenager ka naman, fresh ka naman nun talaga, kahit tint-tint lang, ganyan. So, yun, tas nag-audition ako. I think that was the last day ng audition dahil ang 7th or 9th day siya. Konti lang talaga nag-audition ng first batch eh. Hindi naman siya yung kasing tulad nung second batch, third batch, and so on. So, nung time na yon, nag-audition ako sa GMA, nakalagay lang siya sa Manila paper. O di ba Manila paper nakalagay doon, Oo. Starstruck audition. Pero naririnig ko na siya, binabanggit na siya sa SOP nila Regine Velasquez, nila Jaya, na meron nga daw audition. Pero honestly, yung nag-audition ako during that time, I'm not really sure what is Starstruck. Kung ano nga ba siya, reality show. Sabi nila reality show, so naiisip ko baka parang extra challenge siya. 'Di ba nung extra challenge during that time, nag-audition din yung mga gustong maging contestant, gano'n. Or click, hindi ko alam kung ano yung ino-audition ko. Pero go, sige, G, basta nasa GMA. Kasi, alam mo, GMP, bago kasi ako mag-artista,
hindi ko alam kung nakuwento ko 'to sa'yo, lagi ako naglalakad sa harap ng GMA. Like, tawid Oh. ako ng tawid. Tawid ako ng tawid tapos iniisip ko, meron kayang makaka-discover sa'kin dito, maging artista? Tawid ako ng tawid, wala naman nakaka-discover sa'kin. So, na-realize ko hindi yun yung paraan para maging artista, mag-audition ka talaga. Oo, at dinaanan mo naman talaga ng bongga ang audition, Oo. 'di Meron ba? kaming 5 auditions. Tapos, yung una, pagpasok ko, ako nga yung pinakahuling contestant. Yung si Eric, yung kaklase ko, dapat mag-audition siya, pero parang bigla siya nag-blackout dun sa audition niya. Ay, Oo, sabi ko nga sayang, ganyan. Eh, siya pa naman talaga yung mag-audition. Tapos pagdating sa akin, si Kuya James, yung EP na ngayon ng ano, ng Bolera. mhm. Dati PA siya ng Starstruck. Ang sabi niya sa akin, bigla niya akong binigyan ng ano, ng application form. Tapos sinusundan na ako ng camera. Tapos, ayun na, nag-audition na ako. Tapos tuloy-tuloy na siya hanggang top 100. Yung top 100, yung bawal yung makeup, di ba? No makeup kami Oo. lahat. Oo. Kasi nung during that time, di ba, si, ano, basta meron doon foundation day. Hindi ko na sabihin kung sino yung pangalan niya. Hindi ko. Okey, oh. Ah, tapos, 'di nandun na kami sa top 100 tapos nag-top ano yun, 28 pa kami nun or 29, I'm not really sure kung ano, tapos naging 14, oo, top 14 na. Pero nung time kasi na yun, yung pang 14th na na starstruck yung guy yun, si Rico, dapat papasok siya doon pero kasi hindi siya pinayagan ng parents niya dahil nga daw kailangan niya pa mag-aral, gano'n. So, nalagay si ano, si Anton de la Paz. Siya yung Mhm. nailagay, oo. Pero swerte din, kasi kung hindi nag-back out si Rico, hindi nakapasok si Anton, 'di ba? Correct. Ibig sabihin para kay Anton at para sa inyo talaga yung final Oo. 14 kasi kung yun nga nagsimula sa ano, hindi mo alam and then nag-top 100, 'di ba? Oo, My oo, gosh, grabe. Pero can you still oo. remember what was your audition piece during the very first audition that you had in Starstruck? Yun yung inaarte ko, yung, "Mother, mother, what happened? It was too late. My mother was dead." Oh, 'di ba English ang ano ko, Oo, drama. Ta's ano? iyak-iyak ako dun. Tapos nakita ko yung mga judge biglang umiiyak, ganyan, ganyan sila. Sabi ko, "Ay, naiiyak sila sa ano ko, sa drama ko." Sino ang mga judge? Sila Kuya Nelson Canlas, si Oh! Ate Gladys, okey, Sumalangit Nawa, si Ate Gladys, yung Oo, writer. yes, the writer, oh. Oo, tapos si, Kuya Romel Gacho, tapos sila Kuya Ricky na ano, writer ng Star Talk noon, remember? Mhm. Yun, yan, sila. Oh. So ano pa, hindi katulad ngayon 'di ba na mga talagang direktor na as in like level nila, Direk Mark, Direk Gina, yung mga naggo-GOC. Oo, pero yung ano naman namin, yung mga Top judge namin 100. nun, oo, yung mga judge namin nun sila ano, Joey De Jel Leon, Joey De Leon, Bining Joyce, The Binibining Joyce, si Miss Ida Ida. Henares, Ida Oo, Henares, Miss correct. Ida Henares, tama. Oo. Tapos ang director namin during that time was Direk Lino Cayetano, Mhm. Grabe 'di nasa GMA ba? pa si Direk Lino nung time na yun. Head writer pa namin nun si ano, yung creator kasi ng Starstruck at gumawa ng Starstruck is Kuya Romel Gacho. Siya talaga, siya Mhm. yung nag-conceptualize, siya yan. Prinesent yan kay Ma'am Wilma Galvante daw, yung show ng Starstruck. Mhm. Tapos tapos nung time na yun, 'di ba ang kapal nga ng mukha ko, 'di ba, kung paano ako magsalita, ganyan. Sabi ko dapat may fest, may ganyan. Nakakahiya nga, eh, parang 'pag pinapanood ko siya, alam mo yung batang-bata, ang liit-liit ng boses, ganyan. Tapos ang kapal ng mukha, ganyan. Pero siguro dahil din sa kapal ng mukha ko kaya ako nakapasok. Oo. Oh, 'di ba? Correct, at least Oo. naman. Tapos nung panahon na yun, yung sabi ko ano, yung "Someday I Wanna Be a Star," gano'n. Yung word na yun nakuha sa'kin nila Kuya Romel Gacho, kaya pinasabi na nila sa Ah, lahat. okey. Dun galing yun 'di ba Oo, yung parang, "Watch out, I'm gonna be a star." oo, kasi Yun. sinabi ko, I'm gonna be a star," sinabi kong gano'n. Sabi niya Galing. kasi naka-star ako na ano, na earrings. So sabi niya, "Ano yung star na yan, bakit ka naka-star na earrings?" Sabi ko, "Because someday I'm gonna be a star." Sabi kong gano'n. Yes. Sabi Ta's kong nakuha na gano'n. nila. Ang Kaya nakuha galing. na nila, pinasabi na nila sa lahat. Yun yung kwento ng "Someday I'm gonna be a star."
Oh, 'di ba? Starstruck ano ka talaga, icon. Imagine mo, kung hindi ka man nakapasok or whatever, meron pa rin Mm. silang nakuha sa'yo na naa-adapt hanggang the last season siguro, 'no? Every audition, Mm. 'di ba? Galing. Tatak Ver Starstruck talaga. Very thankful naman din talaga ako sa Starstruck dahil kung hindi ako nag-Starstruck, hindi talaga ako magiging artista. Kasi ang dami ko ng struggle when it comes to VTR, auditions, lahat-lahat. As in, pinapasukan ko talaga siya at sa Starstruck talaga ako pumasok. So, I guess meant to be talaga siya na nasa GMA ako and Starstruck. Mhm. So, anong Yun. mga happy moments na nung finally naging part ng Final 14? What were your expectations? Anong mga nangyari sa'yo? Um, nung time ng Final 14, nagkaroon kami unang-una, pinagupitan yata muna kami. Nung Mhm. time na yun, 'di ba, sa Tony and Guy, parang gano'n. And then, nagkaroon kami ng parang mga John Robert Powers na ano, na cast, yung mga pang boys, pang ganyan, pang upo, gano'n. Mga grooming, yun yung first Oo. part. Tapos nagkaroon kami ng dance. Basta meron 'tong episode na nakakatawa kasi pinagtatawanan namin. May naka-blur na mukha or iniiwasan na mukha dun sa first week. Kasi siyempre 'pag nagso-shoot kami ng Starstruck, 1 week ahead bago siya umere. So natapos na namin Oo. yung buong linggo. So kung sino ma-eliminate nung week na yon, parang yung next week, parang bine-blur nila yung mukha, gano'n. So Oo. the whole time na nagso-shoot kami, bine-blur nila yung mukha ni Christine Reyes. Oh my! Kasi na-out na siya. Kasi na-out siya nun, kaya yun. 'Di ba? Oo, correct. Napapansin ko nga 'Di yan na ba? merong blurred every after week. Oo. Ta's dun ko lang na-realize na, kasi out Ah, na siya. gano'n. Kasi out na siya, kaya Grabe. kailangan siya i-blur. Oo, grabe, Vinler. Puwede namang nauna lang ang shooting. Pero yung pala, Yas, Mm. what were your first impressions with the cast that you are in? Yung mga kasama mo, mga contestant na kasama mo? Okey naman sila, lahat kami mga bata pa kasi during that time. So lahat mga nene, totoy, ganyan. Para kaming mga classmates sa classroom. Tapos may Oo. teacher kami, gano'n, may principal, gano'n. May mga kinakatakutan kami, ganyan. "Hala, nandiyan na siya, tago na tayo," mga ganyan. May May mga mga gano'n din. Oo, may mga takas-takas moments kami, ganyan. Kunyari, naka-check-in kami kunwari sa hotel, eh, 'di ba bawal daw kami lumabas, kailangan may guard kasi yun during that time grabe ang starstruck, eh, ganyan. Oo. Ginagawa namin nagdi-disguise kami, labas kami, talagang magsisine kami, ganyan, maggo-grocery, pero masaya. Naging super ano kami, para kaming magkakapatid, para kaming as in isang malaking barkada, Mhm. gano'n. Kasi nga sabay-sabay kayo nung 'di ba, na hindi niyo alam kung ano ba ang mangyayari sa inyo pagkatapos. So, pare-pareho kayo nasa into the unknown. Oo, tapos lahat kami as in lahat kami totoo. Walang 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 nagpaplastikan, alam mo yung walang as in lahat totoong ugali. Kung ano yung nakikita niyo sa TV, sobrang reality show siya. Lahat ng Oo. ugali, hindi talaga kami nagpe-pretend. Like siyempre hindi kami sanay sa camera, hindi kami sanay na Oo. kung ano ba yung impact ng tao kapag sinabi mo 'to, ganyan. So parang bata, dedma, ganyan, kung ano man sasabihin mo. Oo. Ay, kaya nga ayun Atleta. na, nangyari na ang viral na clip, 'di ba? Sino ba naman mag-aakala magva-viral yun, 'di ba pinag-uusapan lang natin yan dati sa Oo. yung nauna nating interview ta's dun pa lang medyo nakita namin, ay mataas yung views ta's maya-maya parang years later, nag-viral na at ni-replay ng Starstruck ang "I Find You Plastic" na Oo, I find quotes you yun ni Christy plastic. Reyes. Oh, Oh, I find you plastic too, oh, 'di ba? Sabi pa nga ng mga tao, yan daw yung magkakaibigan daw talaga. Ganyan daw talaga ang turingan. ano ba ganap niyo ni Christine? Ano nangyari sa inyong dalawa dun? Bakit may ganyang "I Find You Plastic"? Sa totoo, hindi ko alam. Basta ang location nun sa Eastwood. Meron kaming test sa Okey. Eastwood, nagbenta-benta muna kami ng t-shirt, ganyan. Tapos yung parang huling i-sho-shoot namin kunyari nagba-bar-bar kami, ganyan. Pero wala namang talagang umiinom kasi ilang taon lang kami, lahat kami minor. So Mhm. parang wala, sakto. As in parang hindi ko rin din alam kung bakit niya nasabing, "I find you plastic." Sabi ko rin sa kanya, hindi ko rin alam kung bakit ko sinabi, "I find you plastic too." 'Di ba? 'Pag nakita ko nga yun, i-aano nga namin yun, ulitin namin yun, sige. Oo. Uy, sayang sana kasi pareho kayo nasa GMA Ball, nasa GMA Gala Night, 'di ba? Hinahanap niya nga ako nung GMA Gala Ball. Sabi sa akin ni Miss Pauline, yung taga-Starstruck na isa, "Uy, hinahanap ka ni Christine."
Sabi ko, "Ha? Nasaan si Christine?" So, hinahanap ko siya dun sa ball. The whole time yun ang hinahanap ko. Eh, ang dilim-dilim nung ball, hindi ko siya mahanap. Sabi ko, Oo. "Nasaan ba si Aa?" Hindi ko na mahanap. Ayun, wala. Pero dapat Sayang. magkikita-kita kami last time nila Nadine, nila Jade, nila Steph Prescott kasi minsan nag-aaya sila wine night or luto-luto, ganyan-ganyan. So sabi ko, "Oh, Mhm. sige." Ay, hindi ko lang napuntahan last time kasi na-pack up ako parang ano na, 12 midnight sa Mhm. startup. Tapos parang nung time na yon, ang aga pala nila nagsimula ng pumunta dun. So hindi talaga ako makakaabot kahit anong gawin ko. Ito yung may picture sila together. So, dapat nandun ka Mm. din. Dapat nandun ako, eh, hindi ako nakaabot, yun. Sayang. Mhm. Sayang. 'Di sana nagawa na namin yung plastic-plastic na ano, Oo. na TikTok viral na 'yan. Correct, kailangan ma-reenact. Ay, na-excite naman ako. Sana magkita na kayo ni Aa. Oo, dapat level up na ang reenactment. Oo, yung may Oo, acting na talaga, yung hindi na pang-bagets. hindi na pambagets, ganyan. Correct. Pero during that time, may nakita ka na ba na parang tingin mo threat sa'yo? Like, syempre of course, lahat kayo you all aim to win. Mm, Pero for you, mm, who was your kumbaga greatest competition siguro or ito ang kung kaming dalawa ang maiiwan, kami ang mm. magiging magkalaban, gano'n? Ang nakikita kong threat during that time is si Nadine sa Mhm. Monte. Kasi si Nadine kasi, nakakasama ko na siya ng mga VTRs at commercials, sa mga go-see, ganyan. So, lagi kami nasasama sa final two ng mga products. So, parang nung nakita ko siya doon, sabi ko, "Oh, si Nadine nandito. Okay, ganyan." Eh, ang pretty-pretty ni Nadine. Like, ano talaga siya, yung pang commercial model na mukha talaga siya. Yung gustuhin siya eh, nung panahon namin. Kasi may mga ano, favorite faces ng brands. Ganon. So, si Nadine talaga, isa sa mga favorites ng mga clients. Mm. So, ang ending dahil pareho kayong nasa Starstruck, so parang deja vu na imagine mo na 'di ba Mm. nagkikita kayo lagi sa mga commercial ganyan, tapos hanggang dito kayo pa rin yung magkalaban, parang Oo. gano'n. Yung sobrang kabado ko, yung Final Four. Kasi yun na yung kay Nadine. Sabi ko, oo, so yung time na yun, hindi ko alam kung si Jeneline ang matatanggal or si Nadine. Or ako. Oo. Alam mo yun? Yung time na yun talaga, as in, pinagpapawisan ako noon. Sabi ko, hala, sabi ko, hindi ko talaga alam kung sino matatanggal noon para makapasok sa Final Four. Mhm. Kasi Yun. kahit sino sa inyong tatlo puwede, 'di ba? Puwedeng matanggal, puwedeng Oo. mag-stay. Kasi malakas din si Nadine, eh. I mean, si Mhm. Nadine, ang dami niya ring, fans during that time and, ang dami rin ni Jeneline. Tas ako din naman parang grabe din yung mga fans kasi nagbubugbugan sila sa ano, sa dito, sa Broadway. Nakwento ko ba yun sa'yo? Hindi. Oo, may time na ano, meron pang mga fans na parang nagbugbugan pa sila sa Broadway, ganyan. Kasi ang intense talaga nung kaganapan. Sa Starstruck, sabi ko nga sa kanila, "Ba't ba kayo nagbubugbugan?" Parang ang weird, parang okey naman kami. Grabe. Pero Mm. in fairness sa batch niyo, especially with the three of you na girls 'no, Hmm. yun nga ang lakas na hindi mo alam kung na parang anyone can win, anyone can leave, Mm, kayong mm. tatlo. So parang yun na nga lang, i-identify mo na lang talaga sino yung winner, sino yung ganito, pero Mm. kayong tatlo mismo ang lakas niyo na. Yun nga, eh. Pero alam mo nagulat din talaga ako kasi, yung sa guys, ano din, eh, ang hirap din pilian kung sinong mananalo kay Rainier at kay Mark. Oo. Kasi si Rainier nakakuha ng highest votes talaga and ang dami niya siya may pinakamaraming fans sa amin ng Oo. Final Four, Final 14, siya may pinakamarami. Kasi nga yung looks niya 'di ba parang Dao Mingze during that time 'di ba, Oo, very uso effort. yung F4 ganyan, eh, mahaba yung hair niya ta's smile mo kita ko, mga ganyan ba. So, si Rainier talaga yung kasi nagulat kami sa fan base niya, as in dami niyang fans. Pero si Mark kasi very talented, ang galing sumayaw. So parang, Oo. 'di ba, bad boy ng dance floor yan, eh. So parang, sino kaya mananalo dun sa boys? Yung sa girls medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam talaga kung sino talaga mananalo. Pero during that time, nung nag-final four na, kasi 'di ba nandaya ako ng edad, yung edad ko before ano talaga, 14 lang ako nung sumali sa Starstruck, pero sinabi ko 15 ako kasi nga yung yung Oh. age kasi dapat 15 years old, eh, hindi ko naman kasama yung mom ko nung nag-audition, eh. So yung
yung birth certificate ko, 89, linagyan ko ng ganun yung 9 Oh para my maging God, look 88. ka! Oo, 14 years old lang ako. Hindi ko naman alam na, like, time na yun, hindi ko alam na bawal siya. Mga ganyan ba? Oo. Parang, as in, gustong-gusto ko lang talaga makapasok talaga at maging artista. Ganun Nalaman ako ng ka-desperate. Starstruck, Nalaman eventually. ng Starstruck kasi nadulas ako. We were in Bicol. Meron kaming, meron kaming mall show ng Starstruck Final Four sa Bicol. Oh my God, umabot ka ng Final Four. Umabot ako ng Final Four, hindi pa rin nila nalalaman ang daya ko na edad. So anyways, nagdala sila, nag-surprise sila, naka-ano lang ako, yung parang as in, ano lang ako, naka-undies lang yata ako, or naka parang sports bra na parang boxer or something. Tapos biglang pumasok sa room namin ni Jenny Lynn, sila Direk Lino and everyone. Tapos may dala-dala silang cake. Tapos nakalagay doon, happy 16th birthday. Ganyan. Tapos parang, sobrang antok ko. Pagkagising ko, sabi ko, hindi naman ako 16, 15 pa lang ako ngayon. Tapos parang, oh my God, nasabi niya. Tapos parang, na-shock din ako. Tapos sabi ko, ilang taon ka ba talaga? Ganon yung tanong. Tapos sabi ko, I'm so sorry po. Doon na, nagkaaminan na ng birthday ko. Ano nangyari? Nilet go na nila. Oo, kasi nung birthday ko, basically, hindi na ako 14, 15 na ako nun. Sila ka, oh my God, ang galing mo ah. Pwede ba yun? Sasama natin? Okay lang naman, okay lang. Hindi ka naman na naka-screen age ngayon. So, Hindi na ako naka-screen age ngayon. Ganun. oo. Yun yung mga nangyari noon, nung time ng Starstruck. Ganda. Kaloka Mm. ka. In fairness sa'yo ang husay. Para-paraan talaga. Pero kasi nga naman, what do you know? Ilang taong ka lang din nga talaga naman kasi noon. Oo, ilang taon lang ako during that time. 14 lang ako. And ang bata, kapag may gusto, pag may paraan, 'di ba? Pag gusto, lagi may paraan. Ganyan. Oo. Correct. Diyos ko. Gagawa at gagawa ng paraan 'yan. Ibang klase, yes. In 'Di fairness, ngayon ko ba? lang din nalaman yun. Ngayon mo lang nakwento sa akin yan. Ngayon ko lang ba nakwento yung tungkol sa Oo. Bicol Mall Show Oo. namin. Ayan. Yan yung mga nangyari noon. But technically, when Starstruck ended, you're 15. So, Nung 15 na ako na nag-attend ng Starstruck. So, oo. means, pasok pa rin naman yung edad ko. Correct. Pero grabe, ang babata niyo pala talaga noon, ano? During that Ang time. babata pa namin. Kaya nga minsan, nagugulat sila. Parang, oh, si Yasmin, ngayon, like 33 pa lang siya. Ganon. Parang iniisip nila, meron na akong ayesha na ilang taon. Ganyan. Kasi bata rin ako nag-asawa. Mhm. 22 lang ako nag-asawa eh. 'Di ba? Mhm. Tapos Oo. 23 ako nagka-baby. Ganyan. So parang, kung iisipin mo yung mga artista ngayon, parang ilang taon na sila. Wala pa silang baby, wala pa silang asawa, ganyan. Mga ganon. Pero ako kasi, parang ilang taon na ako, meron na akong baby na ganitong edad. Pero still, like, sasabihin nila, oh, parang, ano pa, like, bata pa, ganyan, ganyan, ganon. Kasi hindi na nga nila alam na pumasok ko sa showbiz at a very young age. 14 lang ako noon. And then, nagka-baby ako ng 23, nag-asawa ako ng 22. Ganun ka-aga ng mga kaganapan sa life ko. Mhm. Hindi yung parang nag-ano muna ako, nag-career mode muna ako, ganyan. No, Oo. nag-career ako, pero alam mo nung bata ako, sobrang in-enjoy ko yung life ko. Hindi ko masasabing parang ang dami kong na-miss out sa life ko, ng teenage life ko, ganyan. Hindi, kasi during those times, in-enjoy ko yung buhay ko bilang teenager. Hindi ko iniisip na artista ako, Oo. na kailangan ko ng ganitong image, or kailangan kong alagaan yung sarili ko or whatever, ganyan, na hindi ako pwedeng magpakasaya, magkaroon ng mga friends outside showbiz, mga ganon. So, Oo. mag-aral, mga ganyan. So, yun talaga yung mga in-enjoy ko nung teenager ako. And hindi ko pinagdamot yun sa sarili ko nung Correct. bata ako. Kaya ngayon, happy ako. Mm. Hindi, Happy tsaka, ako. in all fairness, hindi naman namin naramdaman na parang hindi ka super nag-career mode o parang nagmadali ka or Mm. nag-asawa ka kaagad. Kasi you're really, ano naman, parang kitang-kita ka naman namin and you've achieved a lot of great shows, roles na Mm. talagang ano din, tumatak na great, di ba? So,
yung parang alam mo yun, hindi ka naman abruptly na nawala tapos biglang nag-decide na, uy, magpapamilya na ako, gano'n. Pero parang during those times, parang na-feel ko rin sa sarili ko na talagang umalis ako eh, nawala ako. May time din talaga na umalis ako. Like, Mhm. parang ano yun eh, year 2000 and 11, 12. 12, 11, 12, ganyan. So, buti na lang din, nung years na yon wala rin akong kontrata with GMA. Kasi nga, kung nagkaroon ako ng kontrata, tapos nag-asawa ako, mga ganyan, tapos ang daming, mo yun, Mababago. mababago, malamang walang ayesya ngayon, mga ganon. So, yun yung mga parang, may reason din for everything kung bakit Oo. nangyari mga bagay-bagay. Uy, na-excite tayo, pang mamaya pa yan eh, charot. Ah, Pero okay ano lang ba? naman. Pero Okay. okay lang naman. I mean, kasi syempre bilang yun nga nagsimula sa Starshock, 'di ba? And you're still Mm, here. mm, Pero sa ating pagbabalik dito sa ating first episode with mm. Yasmin, pag-uusapan naman natin ang mga memorable moments at challenges na kanyang pinagdaanan during Starshock. Dahil ako meron ako mga mismong itatanong na lagi ko to tinatanong naman sa kanya pag nagkikita kami. Pero malay natin, meron pa siyang mga mas ma-share na very interesting. So, magkakaroon lang tayo ng quick commercial break and then once we go back, pag-uusapan natin kung ano pa ang mga nangyari at pinakamasasaya at pinaka-challenging na moment sa journey ni Yasmin Curdy sa kanyang Starshock journey. Dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast. We'll be right back, so stay tuned. You are listening to Quen Talks, the podcast. Hanap mo ba yung usapang love life, sex, politics at social media? Tara na dito sa Quen Talks ni parang Mark. Pero habang naghihintay ka ng next episode niya, why not try to listen to Rule 20? Usapang anything under the sun din. May moons and stars pa minsan. Again, that is Rule 20, available kung saan nyo man napapakinggan to. And now, back to the podcast. We are back here on Rewind, a Throwback Podcast, and we are on our anniversary season. Kaya naman ang kasama natin ngayon isa rin sa mga very special friends ko at very special din in terms of my being showbiz fan eh. Kasi naging fan ako ng lahat ng mga shows niya. Halos lahat. Sige, wag nating sabihin lahat. Wow. May mga question. Kaya naman ang saya-saya na nandito siya ngayon at ang saya-saya na naging kaibigan ko siya. Kaya nga, nabudol ko siyang mag-guest sa ating anniversary season. We have Yasmin Curdy and we are Grabe talking, naman, yung diba? nabudol. Oo, Ano nabudol ba? ko na mag-guest. Pero thank you again, of course, always. Uulit-ulitin ko yan na ako ay thankful sa'yo for being here. Alam mo, thankful din naman ako, Jimpy, na naging friend kita. Kasi Oh, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga viewers natin dyan, sa mga nakikinig sa atin dyan sa podcast, si Jimpy po ay isang malapit na kaibigan ko at kapitbahay ko po yan. Oo, at love namin yan ni Ray. Kaya para na namin siyang mm. kapatid. Oh, love ko rin kayo. So, alam mo Mm. naman yan. Punta ka lang dito. Actually, hindi ko nga alam kung bakit natin ginagawa tong online. Pwede naman tayong magharap, kung totoosin. Oo, pero mas madali kasing gawin ng Zoom. Sorry. Yun lang naman din talaga yung dahilan doon. Kasi nandito na yung mga mic, mga tapos pag inedit mo, diretso na. O di, huwag na nating pahirapan. But anyway, Sige, G. yun na nga, we are talking about Yasmin's Starshock journey. And sabi natin, ang pag-uusapan natin in the second part of the episode ay ang mga challenges at memorable moments na kanyang pinagdaanan. At may mga tanong din ako na gusto kong masagot niya ngayon sa kanyang naging Okay. Starshock journey. Pero ikaw na muna ang mag-share, Yas. Ano ba ang mga naging talagang memorable for you na challenges? I think, alam ko yung isa. Na Okay. yan Alam ay mo na yung yan. Baguio. Yung Baguio episode. Oo. Okay. Actually, nandito pa yata yung marka. Ayan. Oh my Meron pa siya. gosh! Oo, nandito pa din yung scar nung ko, semplang ko. Di ba, plakdang-plakda kasi yung Ah. nangyari sa So akin ano ba doon. nangyari doon? Bakit napalakda ka? Sa totoo, hindi ko alam. Kakamadali ko. Kasi mataas pala yun, tapos tatakbo, magja-jump. Ang nangyari sa akin, kasi plakda, ganun eh. So, ang lala nung, tapos inulit-ulit pa nila sa national TV, di ba? Mga ano sila, like bully. Sabi ko, editor na to, manulit-ulit pa. Tapos medyo embarrassing yung moment na yun. Kasi, di ba nga, hindi kami sinabihan na merong challenge na ganitong oras, ganun ganon. So habang natutulog kami, wala nang toothbrush. Talagang lahat kami kailangan go, alis, ganyan, ganito. So kumuha ako ng mascara doon.
Sabi ko, kahit may mascara, kahit may konting ano, kumuha ako. Sabi, wag na kumuha ng makeup. Ganyan. Sabi ko, wala man lang akong mascara. Mamaya may muta-muta pa ako. Ganyan. So parang, kaganyan-ganyan pa ako sa sakyan. Ganyan. Pambihira yung next, ano pa na lang namin. Next, next challenge namin. Nandun sa swimming pool. So, ang ending ngayon, Nabura din. hindi, mga monster. Ay! Kasi, Kumalat! Nag-smudge! syempre, bata pa ako, hindi ko naman alam na meron palang waterproof ang mascara. Alam ko lang, mascara lang, ganyan. 14 ka ba naman? Yun lang yung mga alam mo eh. So, ganyan nga ako mascara. Pagdating doon, ganyan ang mascara ko kasi super black sa face. Nag-super smudge na, grabe. Oo. Kasi nga, di ba yun yung time na mamimili sino ba yung winner nun? Si Mark yata at I don't know kung sino yung isa. Basta may nanalong dalawang guys, mamimili sila ng date nila na girl. So, hindi ako napili. Walang pumili sa akin. Ganyan. Ang pinili nila basta si Christine, si Katrina, mga ganyan. Out na si Christine nung time na yon. So, hindi, out na ano si nangyari? So, bine-blur yung mukha niya. So, hindi na ipalabas yung date? Hindi, pinalabas yung date, pero naka-blur yata yung mukha ng babae. I'm not sure. Paano nangyari na? At saka, ano ba yan? Hindi ko alam kung paano ba nangyari yung date na yan. Pero kasi parang mamimili yata dalawang babae. Dalawang babae din yata yung pipiliin nila. So, hindi ko alam kung sino ba pinili ni Mark, ni Heras. Hindi ko masyado maalala yung episode. Pero alam mo, I think it was in that Baguio week when Starstruck really picked up. Kasi kami nag-umpisang tumutok eh. Yung parang Starstruck na siya during that time. Kasi syempre diba? yung mga una, di ba, parang ano pa lang, syempre testing the waters, di mo pa alam kung super nag-rate na, ganyan. Parang I think from that episode, until it was already the phenomenon that it was. So worth it naman pala ng konti yung pagpalakda mo. Ang lala ng plakda. Oo, ang lala ng plakda. Tapos parang, yinugyug namin yung Baguio eh. Kasi, nagsushoot kami sa may palengke, nagtatakbuhan kami sa alam mo yung palengke dun sa Baguio na matao? Yun lahat. As in, namin yun, shinuting namin yun. Pagdating sa Burnham Park, lahat yun. Isinikot namin yung buong Baguio sa episode ng Starstruck na yun. May nakaka-acknowledge siya sa inyo nung time na yun? Wala pa. Walang nakakilala sa amin na Starstruck kami. Parang, sabi ang pinagagawa ng mga to. Saka yun yung episode na naalala mo yung gumawa kami ng commercial. Tapos, yung ketchup na may strawberry jam, parang gano'n. Or peanut brittle na nilagyan ng ketchup. Parang gano'n. Yung mga delicacy, saka yung mga specialty ni Baguio. Tapos lalagyan ng weird na lasa. Kung okay pa rin ba? Ang sarap. Ganyan. Ganun kami. Yun yung episode din na yun. Tapos yun yung bonfire na nag-bonfire kami kasi sobrang lamig. Tapos, ano pa ba yung mga nangyari ng Baguio? Ang dami nangyari ng Baguio. At isa siya mga fun memories namin. Kasi, kami, sama-sama kami sa bus. Antok na antok kami. Tulog-tulog pala kami. Magpapatong-patong na kami doon. Kaya, mga bata pa kami. Kasi, hindi mo na alam, ginagawa mo ng unan yung kasama mong, starstruck meet mo, ganyan. Ang saya. May kasama kayong mentor nung time na yan? Or kayo lang? Like ang adults na ay producers? Puro lang mga staff. Tapos puro lang kami. No parents, no everyone. Oh. So yung challenge. Yung room namin, mag-roommate yung mga girls, mag-roommate yung mga guys, gano'n. Pero hindi kami natutulog madaling araw, kaya yun yung nag-challenge kami, puyat-puyat kami lahat. Kasi nagkakwento-kwentuhan pa kami hanggang madaling araw, lahat di natutulog. Tapos matutulog na kayo, kaya hindi natutulog. Sila Dingdong at Nancy ba sumama sa inyo nun? Yes, nandun yata sila. Pero hindi niya sila kasama most of the time kasi kayo ay nagcha-challenge. Oo. Nandun si Kuya Dong, si Ate Nancy. And of course, bago pala yung Baguio, ang pinaka-isa sa mga talagang matindi rin naman ng impact ay ang Dance Week with Mr. Douglas Nieras. Oo, diba? Okay. Doon na doon talaga na bembang si Rainier at nakita mo naman yung mukha ni Katrina, diba? Siya unbothered. Oo, correct. Ang saya, diba? Pero, what was it like being on that scene? I mean, ngayon mo na lang naman ito share na syempre nakikita namin sa TV, obviously you were all tense, kabado because talaga nag-post ng demeanor si Mr. Douglas Nieras, nakatatakutan nyo talaga. Pero ano ba talaga ang totoong nararamdaman nyo during that time? Ako, kinakabahan ako. Yung nervous ako.
Ganyan. Kasi medyo ang tapang talaga ni Sir Dogs. Pero after Starstruck, nag-ano ako nag-enroll ako sa klase niya ng Mhm. dance class ni Douglas Nieras. Hindi naman siya straight. Ibig sabihin, Mhm. eme-eme niya lang yun sa Starstruck. Kasama sa challenge Ibig kumbaga. sabihin, inaartehan niya lang kami. Ganyan. Oo. Parang Ganda. lahat na nag-guess sa amin ang matataray sila lahat. Parang tataka kami, lahat na lang ba sa showbiz mataray? Mga maldita. Ganon. Pero sa in real life naman, hindi naman talaga ganon. Oo. Marami po mababait sa showbiz. Ang dami ko friends sa showbiz. Ang dami naman hindi naman matataray na ganon. Oo. Medyo Pero OA lang yung Starstruck. kasi kailangan dahil kumbaga training Kailangan, nyo plus TV siya, mm, di ba? kailangan nila kami takutin para ma-pressure kami. Kung yung ano mo ba naman, yung student mo ba naman parang si Katrina, na walang effect sa kanya ang sigaw-sigaw ni Douglas niya kasi di mo papasigaw talaga. Oo. Di ba? Ganyan lang ngayon. So ibig sabihin effective naman yung nangyaring at least for you and for everyone else. Effective naman. Natuto ako ng jazz dance na ngayon ko lang nalaman. Si Sir Douglas na ba ang pinakamataray na encounter? Or meron pang iba? I think siya yung pinakamatindi. Aha. Siya yung pinakamatindi sa lahat, si Douglas Nieres. Kasi yun talaga parang hindi mo alam kung makakalabas ka ba ng buhay sa sa dance studio niya. Diyos ko. Pero, obviously, si Miss Regine, Miss Regine Velasquez, hindi naman masungit or mataray nung Hindi, sobrang minentor bait ni niya. Ate Reg. Super duper bait ni Ate Reg. Like, kahit in real life, Oo. hindi yan makikitaan ng nagmamaldita. Kasi nakatrabaho ko na siya sa SOP, nakakasama ko siya for how many years, 'di ba? Wala Oo. kang makikitang attitude from Ate Reg. Kaya siya talaga naging queen, naging songbird Mm. siya kasi talagang maganda naman talaga ugali niya. Correct. Sa acting, sino ang mentor ninyo? Si Miss Gina Alahar. Hmm. Saka si Yung um, sino ba yung acting coach niya? I think siya yung naalala ko. mhm. Kasi di Mm. ba nakakatuwa yung test na yan na meron kayong premiere night sa SM Mega Mall. Tapos Ah, ang yung, inarte, ang napunta sa akin doon yung Floor Contemplacion. movie ba yun? Movies ba yun na niremake yung Oo, eksena? oo. Si Katrina, yung buba, yung Oo, kay with Ate Rufame. Kiki, Oo. yung terno-terno yung outfit niya. Tapos yung sa akin, yung I Did Not Kill Anybody. Yung nilulublob sa drum, yung Floor Oo. Contemplacion. Tapos, iba-iba kami ng iba-iba kami ng eksena sa movies. Yung mga classic, dialogues, yung mga Oo. movies na mga Filipino. Yun yung mga ginawa namin nung Starstruck Acting Week. Tapos, dinirect siya ng iba't ibang director. Time na yon iba-iba kasi yung acting. Meron din yung parang acting na surprise kung sino yung makaka-eksena mo. Si Snooki, Snooki saka Serna. Snooki Serna and si Miss Hilda Coronel. Yes. Silang dalawa yung sa girls. Yung sa guys, hindi ko alam kung sino yung mga naka-eksena lang mga artista. Nakalimutan ko na, ang tagal na, Tagal Jinky. na. Oo. Magdadalawang dekada na yon, Oo, correct. 'di ba? Grabe. Oo nga, no? Pero, yun din, very din yan. Ito din gusto ko itanong sa'yo. Oh. Kasi hindi talaga ako makapaniwala na na bottom 5 ka dito sa week na ito. Dahil Feeling acting, lang. di ba? Yun nga hindi after Starstruck, but during that time na yun nagpa-finals na, di ba meron kayong projects isa-isa na parang nung finale week nun, meron kayong kanya-kanyang show. Tapos sa'yo napunta yung Mm. drama na Yasmin Drama Anthology. Tapos naalala ko, nag-bottom 5 siya Ay, sa acting, pero Yasmin, pero drama ang niya, forte. naalala ko, oo, nag-Yasmin Drama Anthology ako. Actually, yun yung pangarap ko ngayon. Sana magkaroon ako ng drama anthology. Ay, wow. Yan yung mga pangarap ko in life. Na magkaroon. Oo. Nakakamiss yun kasi nung time na yun, grabe yung eksena na yun Parang pinagsasaksak ko Oo, yung... tapos tumalsik sa mukha mo yung dugo. Tapos ang sakit niya sa mata. Kasi ano pala yun, di ba, strawberry syrup. Di ba, Oo. pag pumapasok medyo maasim na dun sa mata mo. Okay naman, alam ko nanalo ako ng acting week Ako yung Oo. winner sa acting week. Ang alam ko, kaya ako na bottom 5 dun. Kasi ako yung vinote out nila.
Kasi nga merong survivor vote out session every week. Oo, ganyan. Ako yata yung vinote out nila doon. Okay lang naman, ganyan. At least hindi naman daw ako natanggal. Yan. Oo. Survive naman tayo. Super sad ako dyan kasi ang bet ko talaga from the start ng Starshock. Alam mo naman, di ba? Nakwento Si ko naman sa'yo. Sheena. Si Sheena. Tapos siya yung na-out dyan. Mm. Tapos sabi ko, grabe naman kayo, in-out nyo siya. Yung panahong SM Mega Mall. Tapos, Mm. ang daming tao, ang ganda nung no elimination night. Tapos may na siya yung naligwak. Pero hanga ako sa kanya na hindi talaga siya umiyak. Ah, 'di ba? Meron umiyak para sa kanya. Oo. Kitang-kita naman natin. Kitang-kita naman natin doon sa sa VTR. So, 'Di ba? hindi naman natin ma-deny. But 'Di ba? anyway, thing of the past. Huwag na nating ungkatin. True. Pero, ano nafe-feel mo every time you were placed in the bottom 3 or 5? Those were the few times lang naman, di ba? Pag tinatawag yung name mo kasi dun sa bottom 3 o bottom 5, wala ka pa actually mararamdaman. Pero mararamdaman mo yung kaba pag nag-heartbeat na. Yung Oo. dug 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 dug. Tapos umano na yung spotlight sa'yo. Sabi mo, hala, matatanggal na ba ako? Tapos nagpe-pray na ako kay Lord noon. Lord, ayoko po matanggal. Gusto ko po talaga maging artista. Ganyan talaga yung ko. Lagi yung pumipikit. Yan lagi yung sinasabi ko. Was there a time na na-feel mo na muntik kang ma-out? Kahit hindi ka napunta sa bottom pero parang feeling mo lang na nung week na yon baka may mangyari. Ano ba yung week na kasama ko si Alvin Aragon na siya yung tanggal, 'di ba? First week. Yeah. Ay, kasi kasama ka dun sa first na. Oo, first week kasama ako sa bottom 3. Mhm. Ako, si Alvin, saka si Jade. Mhm. Kasi yung isa doon, lowest votes. Yung isa Oo. doon, overall. Yung isa doon, binote out. So, sa tingin mo, saan ka? Siyempre, binote out. Grabe. Siyempre, ang dami kong friends eh. Lahat sila friends ko. Ang babait, ang babait nila sa akin eh. Yan. Uy, pero alam mo, nakakatuwa rin naman to, no? Kasi yun nga, ikaw yung madalas na nabo-vote out. Pero naging close pa rin kayo. Oo, okay lang naman. Alam mo, Jimpy, madali ako makamove on. Yan ang magandang katangian ko. Hindi ako nagtatanim ng galit, tapos madali ako makamove on. Sa lahat ng bagay, Oo. Kahit kahit sobrang lala na ng kunyari meron talaga akong hindi bet or meron hindi bet sa akin o kaya may ginawang kasalanan or something. Siguro itutulog ko lang and then ipe-pray ko, ganyan. And then after nun, move on na ako. Ganyan. Tapos wala na akong maaalala. Minsan tatanungin mo ko, ha? Kailan? Ganyan. As in, na-erase na siya sa utak ko. Ganun na ako naka-move on. Oo. Yun, ang bilis ko maka-move on. Ang weird. Sa lahat ng bagay to, ha? Eh, di maganda. Hindi ka Mm-mm. mapagtanim at saka hindi ka hindi ka na, anong tawag dito, natatamnan ng sama ng loob. Yun nga, di ba yung iba pag hindi talaga sila maka-move on? Ako, ang bilis ko maka-move on. Like, ano ko Ganda. siya, ugali ko siya talaga. Wow. Sana ako din ganyan. Kaya wala ako ngayon, honestly, nung panahon na yun, wala na akong maramdaman na parang inis or something sa mga batchmates ko na bakit niya ako binote out or what. Wala, kasi pinagtatawanan ko lang sila. Ha, ha, Hindi ha, siya ako binote out personal nila. sa'yo. Hindi siya personal sa akin kasi alam ko na sa competition ako. Oo. Siguro, parang naisip ko, siguro dahil competitive ako during that time. Like, sobrang, syempre kilala mo naman ako, Jindy. Sa lahat ng Oo. bagay, talagang I do my best. So, Oo. parang, sa lahat ng aspeto ng buhay, parang, Oo. so, nung starstruck talaga, sa sobrang competitive ko, feeling ko, kaya nila ako rin binovote out. Kasi sobrang nga akong Gina G. Okay lang yun. At least ibinigay mo ang lahat. Diba? Oo, 'di ba? Wala kang pagsisisi na bakit hindi mo ginawa yung best mo sa mga bagay-bagay sa life mo. Life is short, you only live Correct. once. Gawin mo na ang Correct. makakaya mo. Oo. Ganda, Mm. di ba? Isa pa sa mga favorite ko na naging challenge nyo ay yung nagbalik ang mga Avengers. At Ay, nagpartner kayo ni Alvin Aragon sa yung auction ng mga pagkain. Yung ay mga love team oo. kayo. Tapos kayo ang nanalo, pero kayo ang walang binibet at hindi at ang binet nyo na ay 20 pesos. Kayo ang pinakakuripot na love team. Kayo ang pinaka nakakuha ng masarap na pagkain na roast chicken. Totoo?
Hindi ko Oo. maalala Di yun, mo na ha? maalala? Tapos yun My yung God, mga ah. exotic. Ano ano ba yan? Si Tony Gonzaga pa nag-host yan. Tapos meron kayong pera, mga 20 Starstruck box. Nag-host ba si Ganon. Tony Gonzaga ng Starstruck? Doon sa part na yon parang guest Talaga? siya. Oo. Tapos Oh, siya yung wow. guest nung auction. Talaga? Oh, cool, ah. Oo. Dami mo naalala, ha? Pero naalala ko Kasi, nagka-love team kami ni Alvin Aragon, pero hindi ko maalala na nakuha namin yung parang masarap na food, ganyan-ganyan. ang Hindi ko saya. naalala yon. Ang competitive ko, bentahan ba yun ng t-shirt, ganon? Or Hindi. something? Ano Ano? siya, auction talaga, yung magbibid ka for the food, pero yung food, hindi mo alam kung ano, nakatakip. So it's either masarap yun or exotic. Wala nakakaalam. Basta Mm. magbibid ka lang, ganun. Tapos naalala ko pa, pinakapanalo dyan yung kay Christian Esteban at kay Jade Lopez. Mata ng baka. Ay, ano ba yun? Tapos nakakatawa kasi si Christian, parang 'di ba mandidire. Si Jade medyo nandire, si Christian hindi. Nag-enjoy siya kasi kumakain daw siya talaga noon. Oh my God, totoo ba? Kinakain ba Oo. talaga ang mata ng baka? Tingnan mo, hindi ko nga maalala kung ano yung mga laman ng nung game show. Ang huli niyang nakalaban si Dion tsaka si Katrina. Oh, yeah? Tapos dalawa yung pinagpipilian. Yung isa Mm. nakatago, tas yung isa ang tawag sa kanya Abnoy. Bibingka siya, itsurang Mm. bibingka, puto, ganun. Mm. Pero ang ginamit na ingredients doon, di ba gusto mo yan, tandang-tanda ko kasi may VHS recording kami nito dati tapos paulit-ulit kong pinanonood. Oh. Anyway, ang laman ng pagkain nila, kala mo basta mukha naman siyang masarap, pero mabaho pala siya kasi parang bugok na itlog yung gamit. Something like that. Doon para lutuin yung food na yun. Tapos nung kayo yung huling naiwan kasi kayo yung hindi Mm. nagbibid. Wala kayong Mm. binibid na kahit ano. Yun, roast chicken ang laman ng inyong pagkain. Tapos Ay, sabi ng mga masarap. kasama doon, grabe sila na ngayong kuripot, sila pa yung nanalo. Hindi ko maalala yon. Yung whole episode na sinabi mo sa akin, hindi ko maalala. Sure naman ako hindi ako nag-iimbento kasi yun nga, naka-record naman siya sa amin. So, paulit-ulit ko siyang pinanonood kaya nakabisado ko Hindi na. ko, Pero, yun na lang yung mga naalala kong pagkain eh. At saka, hindi ko sure kung may lengua ba doon. Parang ganun. Basta may mga exotic na food. naalala ko nung kumain ako ng exotic na food, yung ano eh. Yung Click Barkadahan. Oo naman. Kasi Kasi yung lahat Click naman doon ipagagawa. Barkadahan, lahat yun, 'di ba? Alam ko kumain akong ahas. Ay! Oh my God. Kumain ako ng ahas. Si Rainier 'Di pa ang ba? partner mo dyan. Mm, si Rainier, oo. Oh Tapos my yung mga God. click, nandun si Valerie Concepcion, 'di ba? Si ano, Oo. Ia Villania, Drew Arellano, Jeneline Mark, ganyan. Oo. Correct. Oh my gosh. Oo nga. Diyos ko. So, mas doon pala yung intense na mga pinagawa sa'yo. Oo, saka yung ano eh, medyo masaya yung ano eh, yung Click Barkadahan kasi na-stranded kami sa isang island. Tapos Ah, biglang bumagyo. oh my. Oh. Umaapaw pala yung tubig, tapos lumulubog pala yung island na yun. Oh my God. Nakakaloka. Kasi hindi kami makaalis. So, nagpe-pray na lang kami na parang, paano to? Hindi namin pwedeng, lusubin yung dagat Lalo kayo kasi, maaano. oo. Tapos hindi rin kami pwede magstay kasi nawawala pala sa mapa ang island na yun. Nakakaloka. Saan Diyos ka ko. pupunta? Ay, pero what can you remember nung bumalik yung Avengers? Did you enjoy? Ano, hindi kasi masyado nagsisink in sa akin na bumalik sila. So parang, nung panahon na bumabalik-balik sila, tapos may tinatawag na Avengers, hindi ko masyado mag-gets kung bakit, ano ang ginagawa nila dito. Oo. Ganyan. Bakit may Avengers, may ganyan. Tapos parang nagre-react na lang ako, parang, oo, ganyan. Pero actually, honestly, hindi ko nagsisink in sa akin bakit sila nandun. Actors ka na talaga no na, in fairness sa'yo. Siyempre, naka-live show, di ba? So, parang Oo. react ka na lang, parang, ganyan. Pero hindi, I mean, honestly, hindi talaga nagsisink in sa akin ginagawa nila Katrina doon na gumaganyan-ganyan. Hindi siya. Until nangyari na yung mga challenge. So, pampakabalan pala sa amin Oo, yun. ganon. Tapos doon ako nagtataka na si Christian natanggal. Sarap na sarap nga siya doon sa mata ng baka. So parang siya yung game na game. Tapos, ba't siya na-eliminate? Pero Hindi ko meron, din alam eh. Mm-mm. meron kayong ano moment na sa bonfire din. Tapos parang nag-open forum yata or something.
Tapos alam ko si Nadine nun umiyak pa ata siya eh. Oh. But anyway, ang Mm. nangyari naman, syempre napunta ka naman talaga sa ultimate na, ang final judgment. Di ba? Oo. Grabe. Any memorable moments leading to that? Nung parang Sa pa-araneta na kayo or nararamdaman nyo na pa-finals na at kayo na lang ni Jeneline ang naiwan sa nara girls. nararamdaman ko nun na sobrang sikat ng Starstruck. Kasi Mhm. every time na kunwari nasa van kami, sasakay kami, tumatakbo yung mga fans sa likod. Hinahabol yung mga sasakyan namin. Like, ang layo na nakakarating ng sasakyan, kasi ang daming tao na humahabol, tumatakbo. Kaya yun yung time na parang grabe. Tas yung van niyuyugyug. Yung umaakyat sa taas, tas niyuyugyug. Tas mob. Ganon galala ang Starstruck during that time. As in, hindi ko ma-imagine na naging gano'n yung show namin, na gano'n yung pinasukan kong show. Nag-audition lang ako eh, hindi ko alam ang nangyari. Correct, di ba? Sino ba naman din kasi mag-aakala na magiging phenomenon siya dito sa Nagulat din kami, as in nakakagulat yung paano tinanggap ng mga tao yung show. Tapos nung final judgment kami, actually ang galing ng Starstruck kasi kung mapapansin mo sa mga reality shows saka sa mga contest, 'di ba malalaman mo agad kung sino yung panalo kasi yung damit, yung isa naka-ball gown, yung isa yung normal jumpsuit dress lang or lang, mga dress lang. gano'n. Oo, basta malalaman mo agad kung sino yung panalo kasi dahil sa damit yan eh. Pero sa amin ni Jeneline, hindi mo talaga malalaman, saka kay Mark. Kasi parehas kami ng damit, magkaiba lang ng kulay. Parehas ng designer, parehas ng lahat, parehas ng ganito, ganyan. Makeup artist pareho. So parang walang mapupunta sa'yo na clue na hindi ikaw yung panalo or ikaw yung talo or yung mga ganun. So hindi mo, magaling eh, in fairness sa kanila. In fairness sa gumawa ng Starstruck at sa lahat ng staff. Like, mahusay sila. Kamusta nung nasa Araneta na kayo? Ang ganda-ganda kasi ng opening number niyo dyan. Yung lahat kayo naka-all black, di ba? Tapos O, very diba? Matrix. Pasabog yun, diba? Yung mga outfitan namin, catsuit kami. Medyo fun nung una, ganyan. Pero nandun yung kaba, sobra. Hindi ko alam bakit nila ako ginawang first production. Ay, Sabi oo ko, nga, ikaw ang una. sabi ko sa kanila, pwede mag-second na lang ako, ganyan. Ako talaga yung first. Kaya ang ending, nangangarag ako. Kasi galing sa opening, papunta dun sa ako yung pinaka-shortest time na mag-prepare. Kasi isang buong commercial lang ang preparation ko. Kasi Oo. live siya eh. So, from the catsuit, bigla ako mag-gown ng ganun. So, nung nandun na ako sa stage, kinakabahan talaga ako, nanginginig ako, narinig mo naman yung boses ko, diba? Young girl, don't cry. Sabi, gusto, alam mo yung feeling na parang gusto kong tumakbo, palabas ng Araneta Coliseum, tapos magtago na lang. Kasi, ganun yung feeling niya na parang, kasi nung panahon na, nung performance ko, ultimo, hinihila nila ako. Sabi, hindi pa po ako tapos, ganyan, yung yung ganito ko, yung ganyan. Tapos dumating sa point ng ganon, yung parang, sa kakamadali nila, na talagang Nangarag ka. Oo. nangarag ka talaga sa opening. Tapos parang Oo. hinihingal ka. Oo. Tapos live na, yung ganon. Tapos kailangan mo kumanta. Tapos parang, grabe, first performance, tapos galing sa Oo. dance. Galing siya sa dance ng opening. Mahirap siya mahirap yung judgment night. The Oo. next day, nag-LBM ako sobra. Sobrang Oo. LBM. Sobrang nagkasakit ako the next day. Kaya akala ng mga tao, lilipat ka na raw. Ang Kasi sabi wala ka na mga nila, press con, tsaka sis my God, guesting niya. yun yung mga nasa Jaryo, yun yung headline. Yasmin, Oo. lilipat na, ganyan. Kasi hindi nga nila ako makita sa sis taping. Pero hindi nila alam ang lala ng dinadanas ko sa bahay since super LBM ako after the Mhm. live. Grabe, na-stress ka talaga doon sa Na-stress ako, as in na-stress ako. Alam mo naman ako, Jimpy, pag nasa-stress ako, di ba nagkakasakit talaga ako? Oo. Pero no? Akala ko parang yan, taped earlier. Tas yung announcement na yung live. So live pala the whole show. Walang tape as live sa amin. Live siya. As Mhm. in, Kasi live di na ba, live. the next batches, parang tape na yung mga first parts. Tas yung announcement na lang yung parang nila live. Oo, sa amin hindi. Opening live talaga. Kung ano yung nakikita niyo sa TV, yun din talaga yung nangyari. Tapos, Mhm. yung performance ko live talaga yun. Lahat live. Wala doon tape as live. Mhm. So, ngarag Grabe. talaga lahat ng Oo. tao. As in,
sigawan, backstage, gulo, grabe But yung because it was the pressure. first, then kasi. Grabe yung pressure, everything. Tapos nung announcement na, yung gusto ko na lang ma-announce na lang na yung winner. Kasi pagod ka na, yung ganon. Nandun ka na. I'm really happy na si Jenny rin yung nanalo, 'di ba? Kasi kung ako rin yung nanalo during that time, baka, alam mo yung reason din si Lord kung bakit hindi ako nanalo. Kasi baka mamaya hindi ko ma-handle yung position niya as a Mhm. starstruck survivor. Kasi mas ma-handle ni Jenny yun ng maayos. Sa tingin ko ha. Oh. Mhm. Aminado ako doon. And nung nanalo ako, sabi ko nga, yung prayer ko nga kay Lord, sabi ko, kung hindi para sa akin, hindi para sa akin. Ganun. Ibig sabihin may reason po kayo kung bakit hindi ako yung nanalo. Happy naman din ako na ako, first princess ako. At proud naman ako na first princess ako. Oh, at You least may know, something pa rin, di ba? yes, yun nga. Di ba may title, first princess ng Oo. Starstruck. Oh. Pero in-expect nyo na ano, kasi di ba syempre thinking dalawa lang yung magiging artista sa inyo. Tapos biglang in-announce doon na no, lahat kayo pipirma ng kontrata. Well, sabi ko naman nung time na yun, kung hindi ako mananalo ng Starstruck, mag-audition pa rin ako, mag-artista pa rin talaga ako. So, hindi yun magiging hadlang sa pangarap kong maging artista kung hindi man lang ako, hindi nila ako ipapirmahin ng contract ng time na yun, you know. Naging Correct. successful naman yung Starstruck. So, parang, Oo. sabi ko, okay, sige, kung mapunta ako somewhere, tapos mag-artista, pero mag-artista pa rin talaga ako. Yun talaga yung goal ko. Oo. And na-achieve mo naman, di ba? Thanks to Mm-mm. Starshock, di ba? So, Yes, thanks to Starstruck. siguro the biggest lesson that you've learned from the whole experience. Ano siya, never give up. Never give up sa mga dreams mo, na kung meron ka talagang gustong ma-achieve, gusto mo talaga maging artista, meron kang gustong-gusto sa life mo, huwag kang susuko, huwag mong tantanan hangga't hindi mo siya nakakaya, hindi mo siya nakukuha. Yun siguro talaga yun, yung biggest lesson ng Starstruck. At yun, do your best sa lahat ng bagay. Kasi parang wala kang pagsisisi. Kasi Oo. ako, ngayon, natapos yung show, wala naman akong pinagsisihan. Kasi alam ko ginawa ko yung best ko sa buong show. 'Di ba? Hindi na-vote out na nga nila ako dahil sa sobrang competitive ko. Pero happy ako kasi ginawa ko yung best ko. Like, hindi ako nanalo, pero ginawa ko yung best ko, which is, wala kang pagsisisi kasi ginawa ko yung best ko. Correct. Correct. That's true. Yun ang Yun eh. pinaka mahalaga naman sa lahat. Hindi yung parang, kunwari, hindi ka nanalo, tapos na-realize mo, sana ginawa ko yung best ko. Ganyan. Oo. Pero, nung natalo ako sa Starstruck, naging first runner-up ako, pero ginawa ko yung best ko. Oo. Happy ako. Yeah. So you are always grateful to Starshock for opening the doors for you. Siyempre, hindi ako magiging artista sa GMA kung hindi dahil sa Starstruck. Yun naman. Dream, Mm-mm. believe, survive. Survive. Starstruck. Starshock! O, di ba? No. Yan naman. And kung akala nyo dito na nagtatapos ang aming chikahan ni Yasmin Curdy, sabi ko sa inyo, binudol at inabuso ko siya. Dahil hindi dito nagtatapos dahil next week sa ating next episode may part 2 si Yas. At dito naman, ito na, kumbaga mas nakaka-excite na tong ikwento kasi nandito na yung fulfillment at katuparan ng mga pinaghirapan mo sa Starshock, di ba? Nang ikaw ay koronahan bilang drama princess ng GMA, especially during your time ng kainitan ng mga sine-novela sa hapon at lahat ng afternoon shows and all the other shows na nagawa ni Yasmin. So, makikialam tayo at makikichika kung ano ba mga kwento sa likod doon ng pagiging Sharon Cuneta mo on TV and most of your di ba, remade yung mga adaptations na iyong nagawa. Mm. So, pero yes, of course, gusto ko muna naming pasalamatan for being a rewind star dahil grabe, ang pagiging Starshock Dream Believe Survive talaga, first princess. Yun naman ang Wow. isa sa mga hindi namin makakalimutan sa'yo. So thank you for saying yes dito sa ating Oo, thank you rin sa invite niyo sa akin. Nag-enjoy ako dito sa ating live chat. yes. At mag-enjoy ka pa dahil may part 2 pa tayo, di ba? Naaabangan nyo next week. Still on our anniversary season. So, hindi mo na kami magbababay sa inyo. But, see you next week dito lang sa Rewind a Throwback Podcast. Enjoy your wine night. At bitin na bitin kayo for sure.